Ano ang helmet ng kaligtasan? Efeso 6:17. Ang Efeso 6:17 ay nagtuturo sa atin na isuot ang buong baluti ng Diyos at isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kapag ang isang sundalo ay nababagi sa labanan, ang helmet ang huling piraso ng baluti na isusuot. Ito ang huling pagkilos ng kahandaan bilang paghahanda sa labanan. Napakahalaga ng helmet para mabuhay. Pinoprotektahan ang utak, ang command station para sa natitirang bahagi ng katawan. Kung ang ulo ay masira ng husto, ang natitirang bahagi ng baluti ay hindi gaanong magagamit. Ang katiyakan ng kaligtasan ay ang ating hindi malalampasan na depensa laban sa anumang ibinabato sa atin ng kaaway. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno." Mateo 10:28. Ang idea sa talatang ito ay habang naghahanda tayo para sa mga pag-atake ni Satanas, dapat nating kunin ang helmet na iyon at isuot ito ng mahigpit. Ang kaligtasan ay hindi limitado sa isang beses na gawa ng nakaraan o kahit isang pag-asa sa hinaharap. Ang kaligtasan ng Diyos ay isang patuloy, walang hanggang kalagayan na tinatamasa ng kanyang mga anak sa kasalukuyan. Ito ay pang-araw-araw na proteksyon at pagpapalaya mula sa ating kalikasan ng kasalanan at mga pakana ni Satanas. Dahil sa kapangyarihan ng krus, ang ating kaaway ay wala nang hawak sa atin. Roma 6:10, 8:2, 1 Korinto 1:18. Alam niya iyon. Ngunit alam din niya na karamihan sa mga anak ng Diyos ay hindi alam iyon o hindi sila namumuhay na parang alam nila. Dapat nating matutunang panatilihing nakasuot ang ating mga helmet ng mahigpit upang ang kanyang mga nagniningas na palaso ay hindi manatili sa ating mga isipan at masunog tayo. Sa pamagitan ng helmet na ito ng kaligtasan, maaari nating gapiin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. 2 Korinto 10:5. Mayroong ilang mga aksyon na maaaring gawin ng isang mananampalataya upang panatilihin nakatali at gumagana ang helmet na ito. Una, baguhin ang ating isipan. Ang ating isip ay ang lugar ng digmaan. Ang mga kahihinatnan ng mga laban na iyon ay tumutukoy sa takbo ng ating buhay. Ang Roma 12:1-2 ay nagtuturo sa atin na baguhin ang ating isipan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa katotohanan ng salita ng Diyos na puksain ang anumang bagay na salungat dito. Ang mga lumang ideya, opinyon at pananaw sa mundo ay dapat mapalitan. Dapat nating pahintulutan ang katotohanan ng Diyos na patuloy na hugasan ang karumihan, kasinungalingan at kalituhan ng mundo mula sa ating isipan at tanggapin ang pananaw ng Diyos. Ikalawa, tanggihan ang mga pagdududa na nagmumula sa mga pangyayari. Ang mga tao ay may pakiramdam na nilalang. Kung ano ang hindi natin maarok gamit ang ating 5 pandama, madalas natin itong ipagwalang bahala. Kung hahayaan natin sila, maaari makumbinsi tayo ng mga pangyayari na hindi talaga tayo mahal ng Diyos o hindi totoo ang kanyang salita. Imposible magkaroon ng pananampalataya at pagdududa sa parehong oras. Kinagantimpalaan ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa pagkakapit ng helmet ng kaligtasan, maaari natin piliing maniwala sa tila imposible. Hebreo 11:6, 1 Pedro 1:8-9. Ikatlo, panatilihin ang isang walang hanggang pananaw. Kapag bumagsak ang buhay sa ating paligid, dapat natin tandaan na tumingala. Ang ating kaligtasan ang pinakamahalagang regalo na natanggap natin. Ang pagtutok diyan ay makatutulong sa atin na malampasan ang mga unos ng buhay. Maaari nating piliin na mamuhay ayon sa motto. Kung wala itong walang hanggang kahalagahan, hindi ito mahalaga. Tingnan sa Mateo 6:20, 1 Korinto 3:11-13. Ika-4, tandaan na ang tagumpay ay nakamit na. Kapag itinuturing natin ang ating sarili na patay na sa kasalanan ngunit buhay para sa Diyos, Roma 6:11, inaalis natin ang maraming pagkakataong ginagamit ni Satanas para mahuli tayo. Kapag ang pagpili ng kasalanan ay hindi na isang opsyon para sa atin,
dahil kinikilala natin ang ating sarili bilang mga bagong nilalang. Ikalawang Korinto 5:17, unang Juan 3:9, epektibo natin pinuputol ang maraming paraan ng pagkabigo. Ikalima, hanapin ang lahat ng ating pag-asa sa Kanya. Sinasabi sa awit 73:25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupay aking kailangan. Ang ating helmet ay pinakamabisa kapag pinahahalagaan natin ang kinakatawan nito. Ang kaligtasang binili ni Jesus para sa atin ay hindi maaaring ibahagi sa ating mga puso sa mga bagay na pinahahalagaan sa lupa. Kapag ang pagpapalugod sa Panginoon ay ang pinakadakilang kasiyahan natin, inaalis natin ang marami sa mga pang-akit ni Satanas at ginagawang walang kapangyarihan ang kanyang masasamang mungkahi. Habang isinusuot natin ang helmet ng kaligtasan araw-araw, mas nagiging tama ang ating isipan laban sa mga mungkahi, hangarin, at bitag na inilalatag ng kaaway para sa atin. Pinipili nating bantayan ang ating isipan mula sa labis na makamundong impluensya at salip ay isipin ng mga bagay na nagpaparangal kay Kristo. Pilipos 4:8. Sa paggawa nito, isinusuot natin ang ating kaligtasan bilang isang proteksyon na helmet na mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pilipos 4:7, Isaiah 26:3, 1 Pedro 1:5. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.